teksto ngayong umaga, Matthew chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor. Sige po, kunin niyo po mga Bible niyo, yung walang dala po, tayo po tumingin sa ating LCD. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa magandang balita, Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa umaga pong ito, alalahanin natin ang ating lupang katawan ay kamangha-mangha ang pagkakalikha. Ngunit paaaring manghina at masira sa patuloy natin pag-aabuso dito. Agree? Ulitin ko po, ang ating lupang katawan ay kamangha-mangha ang pagkakalikha, ngunit maaring pakipindot po, no, para nasusundan po nila yung aking sinasabi. Ngunit maaring manghina at masira sa patuloy nating pag-abuso dito. Ang mga kadalasang sakit na meron tayo ay dulot ng ating unhealthy lifestyle choices na minsan naging habit na natin. Alam mo ba na malaking factor ang status ng ating katawan sa kung sino ang talagang totoong tayo. Ang totoo kasi, madalas hindi na natin iniisip ang mga consequences ng ating choices. Kaya sa huli, na lang tayo nag-a-adjust. Amen? Totoo po ba ito? Tatlong bagay na dinidisciple sa loob ng iglesia, supposedly. Number 1, spiritual stature. Paglilingkod sa Panginoon, paghangalap ng kaluluwa, pag-share ng gospel, paglago sa Panginoon, andito yan lahat sa isang aspeto. Minsan hindi na pag-uusapan, pananalapi, which is dapat pinag-uusapan. And third, body or physical. Kokonti o iilan ang nagtuturo na ingatan o paano iingatan ang ating lupang katawan. And yet, pag may nangyayari dito, damay ang buong iglesia. Amen? Pag may sakit ang parte ng isang katawan, nadadamay ang buong katawan. Kaya naman, suggest natin, lalo sa mga nagsi-cell group at nagba-Bible study, isasama po natin ang mga bagay na ito sa paghuhubog, sa pagpapalago, sa pagdidisciple. Kasi sometimes naiiwanan yan. Tingnan niyo po kaya mo magpagamit sa Lord, napakagaling mo, napakatalino mo, napaka-anointed mo, napaka-talented mo. Pero hindi ka makagalaw kasi walang resources. Walang pera, kulang ang pera. Malakas ka din physically. Pero kulang ka sa resources. Ito naman, kaya mo, magandang pera mo, magandang negosyo mo, magandang trabaho mo, malakas ka. Malakas ka rin, wala ka rin sakit, maayos din ang physical mo. Pero hindi ka naman nagawa sa kaharian ng Panginoon. Pilay pa rin. Ito na. Kayang-kaya mong gumawa sa Panginoon dahil nasa iyo na lahat, anointed ka, skillful ka, binigyan ka ni Lord ng natatanging regalo, maganda rin ang kalagayan mo sa buhay, kumikita ka, may balancing pamumuhay ka, nag-i-income ka, kaya mong magbalanse ng schedule para maagawa sa Panginoon. Pero ito yung pangatlo. Pero physically, pilay tayo. Kasi may dinaramdam or sakit. So, itong tatlong to ay hindi dapat binabale
Wala. Ituturo sa iglesia. Amen? Ano ang mga paalala ni Lord ngayong araw? Bakit new start? Tingnan natin. Unahin natin ang N. Sabi dyan sa screen, a more healthier and happier me, a new me. Ang mas malusog at mas masayang ako ay isang bagong ako. Amen? Sabihin nyo nga po yun sa inyong sarili. Ang mas masaya at mas malusog na ako ay isang bagong ako. Ano ang mga bagay-bagay na regalo ng Lord, given na, pero nane-neglect natin kadalasan? Biblically and scientifically. Number 1, nutrition. Nutrition. Tingnan niyo po ito ha. Elementary pa lamang, binigay na itong regalo ng Diyos. Kumain ng masusustansyang pagkain. Number 2, aray. Exercise. Ang sabi po dyan, ang pagkakaroon ng isang regular na ehersisyo. Number 3, water. Anong sabi? Ang palaging pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Mamaya makikita natin, ilang beses ako umiinom ng tubig. Pang-apat, sunshine. Ang pagsisikap na mabilad, makapagbilad sa sikat ng araw sa tamang oras. Amen? May nagpapasikat pa ba sa araw? May nagbibilad pa ba sa atin sa panahon ngayon? Let's talk about it later. Sumunod, temperance, self-control. Self-control, paano iwasang magpuyat? Self-control sa labis na pagkain. Self-control sa labis na tut-tut-tut. Kung ano man mga ginagawang nakaka-destroy sa atin. Self-control sa lahat ng mga bagay na sobra or kulang. Kumain ka ng sobra, lagi may effect 3 years after 5 years. Kumain ka ng hindi masusustansya, may epekto in totality of our life. That's why temperance is kasali. Self-control. Moderate. Paano i-apply ang mga bagay na ito moderately? Sumunod, hangin. Ang pag-inhale at ang pag-exhale at ang paglanghap ng sariwang hangin. Gawin natin to. I would like you to inhale, exhale for 10 seconds. Let's do this. Pag-inhale nyo po, ilabas nyo po sa ilong, wag sa bibig. Pag-inhale, padaanin nyo po sa ilong. Pag-exhale nyo po, ilabas nyo po sa ilong. Tapos yung pangalawang 10 seconds, inhale po sa ilong, labas po sa bibig. Gawin natin. 1, 2, 3, go. Inhale. Hold nyo lang, mga 5 seconds. Exhale, labas nyo po sa ilong. Pangalawang inhale. Sa bibig. Paki-sprayan na lang mamaya. Hindi natin nagagawa ito. Amen. Sumunod, rest. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog. And lastly, ang palagi trust in divine power, ang pagtitiwala sa higit na kakayanan ng Diyos kesa sa ating kakayanan. Kasi lahat ng sinabi ko, man's participation. Pero yung panghuli, God's divine work. Pag nagsama-sama ang mga bagay na ito, we are more healthier and we are more happier. Amen. Amen. Isa-isahin natin. And let's put some scripture para naman hindi tayo mawawala sa konteksto. Let's start with nutrition. Sabi po, nutrition,